Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Victorious Sunday sa iyo, kaagapay. Napakabilis ng araw. At sa araw na mga dumadaan na maraming pagsubok, salamat sa Lord at talagang napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Kaya bago po tayo magtungo sa ating bahay panambahan ngayong araw sa ating mga churches, magandang tayo po muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito, kaagapay, ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaagapay, simulan natin ito sa ating pananalangin. Samahan mo ako manalangin, kaagapay. Lord, sa oras pong ito, patuloy ka naming tinataas, dinadakila, pinapupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong mga pagpapala at biyaya na amin pong natatanggap. Lord, sa oras na ito, kami dumudulog sa inyo, nagpapakumbaba, patuloy na umaamin na kami po ay walang magagawa kung malayo po kayo sa amin, kung wala po kayo sa amin. Pero never po kayo lumayo, Panginoon. Bagkos kami po ang laging lumalayo, Panginoon, patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, itinataas namin ang bawat sitwasyon ng aming mga kapatid, ng aming mga kaagapay. Pangunahan niyo po kami sa bawat tahanan. Kayo po maging sentro, lalo na po ng mag-asawa, sa mga anak, Panginoon, at sa buong pamilya. Lord, kayo po magbigay ng proteksyon at kalakasan sa lahat ng pamilya. Pinagpipray din namin sa araw na ito, Panginoon, na patuloy ang inyong kapayapaan at kagalakan na maranasan ng mga taong nagdadaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng kanilang buhay. Lord, kahit kailan, hindi po kayo nagkulang. Kahit pa sa mga panahon ng aming mga kakulangan at kasalanan, nananatili po kayong tapat, Panginoon, at ipinaparanas ninyo ang inyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Lord, pinupuri namin kayo, patuloy kayong maging kalakasan namin sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta na po kayo? Kung ikaw ay may prayer request, i-comment mo na yan sa ibaba at masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na naisasama ang inyong mga prayer request sa ating prayer time. At umasa po kayo, mga kaagapay, na idudulog talaga natin sa Panginoon ito. It's either dito po sa on air o kaya sa aming mga personal prayer and devotion. Kung sakali naman may mga sinagot na ng Panginoon sa ating mga dalangin, bigyan niyo po kami ng balitaan niyo po kami at sama-sama nating ipagpasalamat yan sa ating Panginoon para naman ma-encourage din ang iba.
At ngayong araw, mag-aral naman po tayo ng salita ng Diyos at ang ating paksa ay tungkol pa rin sa tunay na kalayaan. At sa umagang ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na dapat nating paghandaan. Ano po ito? Ito ay ang madalas na ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Ang bihagin niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pailalim at palihim maging sa patagong pagkilos. Kaagapay, ito ang mga bagay na dapat nating pag-ingatan. Ang sabi sa Filipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya, mga kaagapay, manatili tayong buhay sa ating relasyon sa ating Panginoon, maging masigla tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, kaya nananatili tayong bihag dahil ayaw nating umamin sa mga bagay na madalas at totoo namang bumibihag sa atin. Kaya hindi ka lumalaya. Ito ay dahil kinukonsente mo ang sarili mo sa mga bagay na nagiging ikaw at kinasanayan mo nang gawin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, manatili kayo sa pagiging bulag dahil hindi ninyo matanggap na kayo'y mga bulag. Maging ang Diyos ay ginawa niya na ang kanyang salita. Tinutupad niya ang mga ito. Hindi lamang siya puro salita, siya ay gumagawa ayon sa kanyang mga sinasabi. Nang ang Diyos ay tinupad na niya ang propesiya sa lumang tipan patungkol kay Jesus, ang nakalulungkot na katotohanan ay marami ang nabuwal at natisod sa pagsasakatuparan nito. Bagamat ito'y ipinangaral ng mga pari at laganap sa buong Israel, noong ang salita na naipalaganap ay nagkatotoo, hindi nila ito inakala at hindi nila natanggap. Nang totohanin na ng Diyos ang nakasulat sa kabanatang 9 ng Isayas, umalma na ang mga Pariseo at si Haring Herodes. Kahit pa ang bawat isang masayang naglilingkod sa templo nung narinig nila ang hulang ito tungkol sa Mesyas, sila ay nayanig at nagulat na ang kanilang itinuturo at nababalitaan mula sa labas ng templo ay magkatotoo na. Parang sa atin ngayon sa kasalukuyan, kapag tinutuhanan na ang salita, nayayanig na ang marami. Tulad ng mga Pariseo, masaya sila sa una dahil wala pang pagsasakatuparan ng salita ng Diyos, wala pa yung application period. Subalit kapag dumating na ang panahon ng pagsasakatuparan, marami na ang nayayanig. Hindi natin kailanman maaaring burahin sa isip natin ang salita at lalong hindi natin maaaring salungatin ang katotohanan. Kaagapay, ano ang pinatutungkulan nito? Ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng lahat ng nasayo. Lahat ng hindi totoo, ihahayag niya. Lahat ng pagkukunwari, ipapakita niya. Kaagapay, ito ang nakalulungkot na kalagayan ng marami sa ngayon. Marami na ang ayaw makinig sa mga ganitong katuruan. Hindi nila tanggap ang mga ganitong usapin o paksa. Karamihan, ang hinahanap ng katuruan ng tao ay yung tungkol sa katuruang papaano maging mayaman, papaano maging masaya. Marami ang umaayaw, marami ang tumatakbo papalayo para maghanap ng mga turong hindi masyadong masakit. Ayaw nilang idinidikit ang krus sa kanila. Pati na rin kapag ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos ay itinatama na ang kanilang baluktot sa kanilang buhay, kaagapay, kung ang personalidad mo ay nakakatisod, nakaka-discourage, huwag mong sabihin personalidad mo lang yan. Ang mainam mong gawin ay magpaayos
magpatama at magpatuwid ka sa Diyos. Sapagkat hindi ganyang personalidad ang naaayon sa kultura ng kaharian ng Diyos. Kung dati kaagapay ay sinusunod mo ang masamang takbo ng sanlibutan ito, ngayon ay hindi na bagay sa iyo ito. Dahil ang Diyos na ang kumikilos sa iyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya ka lang naman nagkakaganyan dahil hindi mo matanggap na ang nasa iyo ay masamang pagnanasa at sinusubukan mong takpan ng pagiging spiritual. Subalit hindi mo ito maitatago sapagkat ikaw din ang nabibiyag nito na nagdadala sa iyo sa pagkalugmok. Ang natatanging hakbang upang ikaw ay makawala sa pagkabihag na ito ay tanggapin ang katotohanan na kailangan mo ang pagpapalaya sa iyo ng Panginoon. Si Apostol Pablo na dating Saulo, sa aklat ng Roma sa kabanatang 7, siya ay umamin. Sa pag-amin niya, nabanggit niya ang mga katagang, "And it makes me a prisoner." Mabuti pa si Pablo umaamin na siya ay bihag ng pita ng laman. Kaagapay kung gusto mo lumaya, umamin ka. Tama, pag-amin at pagtanggap ang susi. Maraming tao, kaya hindi lumalaya, ito'y dahil ayaw nilang tanggapin na mayroon dapat ayusin sa kanilang buhay. Ito ay isang napakaseryosong bagay na hindi nila binibigyan ng halaga. Ang masamang pagnanasa ay hindi nagkataon lamang kaagapay. Hindi ito biro at hindi rin ito pakiramdam lang. Ang mga tao ay nahuhulog sa tukso kapag ang kanilang pagnanasa ay dadalhin sila kung saan sila ay mabibitag. Ang totoo, ikaw ay nasa bitag na. Ang sabi ng Santiago, kabanatang 1, sa mga talatang 14 at 15, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Nakakalungkot. Kaagapay ang nais ng Panginoon ay makawala tayo sa bitag ng kaaway, sa bitag ng Diablo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay at tayo ay kanyang iingatan. Sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Si Pastor Melvin Pascual ng Open Door Baptist Church Karuhatan. Tayo po ay manalangin. O dakilan namin Diyos na mapagpala sa lahat. Malapit po kami sa iyo at patuloy namin itinataas sa iyo ang bawat Christian churches sa buong bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa buhay ng mga pastor, ng mga ebanghelista, ng mga misyonero at ng mga manampalataya na sa iyong biyaya ay nanatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok, sa mga kahirapang pang-ekonomiya at yung pong nangyayaring espiritual na labanan. Salamat sa patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo at patuloy na kakarinig ng mabuting balita ng pagliligtas kay Kristo Jesus. Salamat po Diyos. Kaya naman aking panalangin, patuloy niyo pong ingatan ang bawat kapulungan ng bawat churches. Nandun nawa ang iyong patuloy na paghawak sa buhay ng bawat lingkod mo, mga pastor, at ang pagkakaloob mo ng karunungan, ng integridad at tibay ng loob. Patuloy mong pagalingin mga pusong wasak, ibalik ang mga naligaw at aliwin ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ng iyong bayan para sa gawin ang gawain ng dakilang utos, ang Great Commission. Bigyan niyo po sila ng tapang upang abutin ang mga naligaw, turuan ang mga bagong mga manampalataya at magtatag ng mga bagong kapulungan ng mga churches sa bawat dako, bawat lugar. At nawa, O Diyos, dinideklara po namin ang inyong mga pangako sa bawat
Christian churches ng Pilipinas, ang mga pintuan ng Hades hindi magtatagumpay laban sa kanila. Nawa dumating ang inyong kaharian at ang inyong kalooban ay maganap sa magandang bansang ito na gaya na sinabi mo sa iyong salita. Naway maging liwanag sa lahat ng bansa, ang bansang Pilipinas, isang bansang nagpapadala ng ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Sa sandaling ito, kaagapay, tayo naman ay dumulog ngayon sa Panginoon at ilapit natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala sa atin. So, magsama-sama po tayong manalangin sa oras pong ito. Panginoon, muli kami dumudulog sa inyo, lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Naway makita nyo ang aming puso na marunong magsisi, marunong umamin, at higit sa lahat, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Aming idinadalangin ngayon ang patuloy na kagalingan ni Sister Hermie Peralta, Panginoon. Ganon din si Esther Tanyuan, kagalingan din, Panginoon, at kay Flor Erpelo. Panginoon, pagalingin niyo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga prayer request na ito. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Jay, Panginoon, more customers sa kanyang business at kalakasan sa kanyang pangangatawan upang makapaghanap buhay sa araw-araw. Lord, amin din ipinapanalangin ang full recovery kay Mami Evelyn na na-stroke. At Lord, ang provision po ninyo ay maranasan po nila, lalo na po sa kanilang pangangailangan. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Clara de la Cruz, Panginoon, spiritual strength and provision. Panginoon, ang aming dalangin para sa aming kapatid na ito at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Naway makalaya sila sa anumang kahirapan o mga babayarin, Panginoon. Alam namin na tutulungan niyo po sila, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Señora de la Cruz, Panginoon. Lord, ang yung ongoing enrollment para po sa Philippine Missionary Institute dyan po sa Silang Cavite, naway maging maayos lahat po ito. Kayo po mag-provide ng karunungan, kalakasan at financial, Panginoon, para sa aming mga kapatid na ito. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Concepcion Balite, Panginoon, na magkaroon po ang kanyang apo na si Jamie, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang gagamot sa kanya anuman yung sitwasyon ng kanya menstruation. Lord, walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras na ito si Marily Dumasig, Lord, sa kanyang family, kalusugan at financial breakthrough para sa kanila, Panginoon. Lord, ganun din aming dinadalangin si Ruth Carbonel Castillo, Panginoon, sa nalalapit po na operasyon ni Pastor Roy Ongoko, Panginoon, sa Philippine Heart Center. Magkakaroon po ng bypass, Lord, operation para sa aming kamanggagawang ito. Lord, walang imposible sa inyo. Ngayon pa lang, ihanda niyo po ang kanyang physical health, physical na katawan, at yung mga gagamitin yung kamay ng mga doktor ay inyo pong bibigyan ng kapangyarihan upang sa ganoon maging successful ang operation at maging maayos po kinalaunan ang kanya maging kalagayan at lalakas na po siya physically. Panginoon, namin din pinagpipray si Sablawon Samson Aurora, Panginoon. Kanyang panalangin ay para sa kanyang mother na nasa ospital. Lord, alam namin, Panginoon, na kayo magbibigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Lord, naway anuman yung karamdaman ng aming kapatid na ito, mother po ni Sablawon Aurora, Panginoon, alam namin walang naililingid sa inyo at alam nyo lahat na nangyayari. Kaya naman ang provision ninyo at ang kalakasan, ang aming dalangin na maranasan po ng aming kapatid na ito. Lord, patuloy namin pinagpipray ang family ni Sister Aurora Laksa. Pagpalain niyo ang kanyang pamilya, i-guide niyo ang kanyang mga anak. Kayo po, Diyos, ang patuloy na maging kalakasan nila.
Akin din pong pinagpipray Sister Mila Pascua, Panginoon, at ang buong Pascua family. Pagpalain niyo po Sister Mila, maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy na nakasupport dito po sa mga programa natin sa FEBC at anuman yung kanyang pinagkakaabalahan, Lord, ay pagpalain niyo siya, ingatan niyo siya, maging ng buong Pascua family. Patuloy kong inilalapit sa inyo si Reverend Rustino Carion, Panginoon, healing po and physical strength para sa kanya. Lord, pinagpapasalamat ko rin ang aking mga kamanggagawa at kapatiran dito po sa gawain ninyo, Panginoon. Lord, pinagpipray at pinagpapasalamat ko si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation dyan po sa Silang Cavite. Lord, maraming salamat sa kanilang buhay na patuloy niyong ginagamit as an instrument of blessing, Panginoon, hindi lang po sa amin kundi sa mga iba pang mga tao na talagang inaabot nila ng kanilang pagtulong. Pagpalain niyo sila, ingatan niyo po sila. Ganon din aking pong idinadalangin si Sister Ruth Bautista at ang buong Bautista family. Anuman yung kanilang mga pinagkakaabalan, trabaho man ito o anumang mga activities, Lord, pangunahan niyo sila. Kayo lagi ang maging kalakasan at foundation po nila, Panginoon. Lord, amin din pinagpipray si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family at ang kanyang anak, si Brother Engineer Romar David na nasa barko. Sa mga oras pong ito, patuloy niyong ingatan ang aming kapatid na ito. At kayo po, Diyos, ang kanyang maging kalakasan sa lahat ng oras, lalong-lalo na pag sila po ay nasa laot, Panginoon. Ingatan niyo po silang lahat. Panginoon, pinagpipray ko din si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Pagpalain niyo po siya ng iyong banal na presensya, ng inyong pagyakap, Panginoon, sa anumang ginagawa niya, sa buong kanyang pamilya at anumang mga activities pa ang kanyang ginagawa, Lord. Patuloy niya kayong maranasan. Ganon din kay Sister Teresita de Pontorum, Lord. Alam niyo po yung pinagdadaanan niyang mga challenges sa kanyang family, Lord, ngunit alam namin na walang imposible sa inyo. Sana, Panginoon, dalangin namin na sa lalong madaling panahon ay maging maayos lahat, Panginoon, at kayo po, Diyos, ang maparangalan sa buhay ng bawat isa amin. Minsan pa, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang aming pagdiriwang kahapon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. Maraming salamat sa inyong katapatan, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong pagmamahal sa amin, sa kalakasan, Panginoon. Lord, maraming salamat din sa lahat ng mga kaagapay namin nagpunta, mga donors, partners namin, Panginoon, na nakadaupang palad namin during the celebration of 78th anniversary. Panginoon, pagpalain yung bawat kaagapay namin, maging doon sa mga hindi nakarating, nakinig at nanood lang sa kanilang tahanan, igawad ninyo ang inyong mayamang pagpapala sa kanilang lahat. Lord, ang puso namin ay puno ng kagalakan sapagkat 78 taon na kayo, O Diyos, ang patuloy na naging kalakasan, provider ng FEBC Philippines. At alam namin na magtatagal pa ito, marami pang mga matatagumpay na taon ang dadaan po sa FEBC Philippines. Mapapurihan kayo sa buhay naming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalang. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito po sa Channel 185 sa Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Muli para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, kaagapay, at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.